Alright, ito na nga. Dumating na yung ating biniling battery. Tatlong order yan. Buksan na natin at nang makita natin. Hindi ko alam kung kasya to sa ating WSP. Base sa description niya sa Shopee, mukhang kakasya naman, pero malalaman natin ngayon. Buksan natin. Kung warranty ang habol nyo, mas may recommend ko na sa NWOW kayo bumili ng battery. Para kung sakali man na may diferensya yung battery na nabili nyo, meron kayong branch na pwedeng balikan. Itong batteryng nabili ko ay available sa Shopee at nakita ko na maraming magiging interesado na NWOW WSP users dito. Kaya minabuti ko na bumili na lang din para may bahagi ko sa inyo kung maganda naman ang battery na to o hindi. So yung battery na nabili ko ay Chaneng TNE 12-38. So 12 volts, 38 Ah. At merong dalawang klase yung battery na to. Merong kulay green, yung standard, at yung orange na high temp. Yung pinagkaibala nila is that yung orange, ideal siya sa heavy use o sa mga high temperature na lugar gaya dito sa atin sa Pilipinas. Presyo, mas mahalan ng konti yung kulay orange ng siguro mga 100 pesos. So, parating out of stock ang kulay orange. So, nung nakita ko na available siya, bumili na ako agad. At kung nagtataka kayo bakit tatlong order yung ginawa ko, pag pinagsabay ko ng order, 6 na battery sa isang order, masyadong mahal yon. At pag ginawa ko naman na tatlong order, bawat order nagagamitan ko ng voucher. Yan. Yan. Kita ba? Yung binili natin. 38 AH. Yung sa ating WSP, 35 lang yon. Ito, 38. Itong dimension niya sa Shopee. Tama naman, maliban dito sa length. Tama to, 7.7, 17.1. Ito lang. Yung height 17.1. Ayan, 17. Ayan, 0.1, 0.2. Pwede. Yung width, ito tayo, is 7.7. Ayan, 7 point. Yeah, mga 7.7. Yung width niya nakalagay is 26.2. Pero yung actual, ito yung 26. Ito yung 27 na. So, dito na siya. 27, 26.7. So, sana magkasya sa WSP. Tingnan natin mamaya. Right. Ngayon naman, susukatin natin yung voltage. Tingnan natin kung ano yung voltage ng bawat isa. So, gamit lang tayo ng tester. Meron tayo ditong digital multitester. Mumurahin lang. So, sa mga hindi marunong paano gumamit nito, meron tayong DC, AC. Meron din tayong pang test dito ng resistance, no? Dito tayo sa DC kasi yung battery natin ay DC. At usually, ang gagawin mo, alam natin na 12 volts to. So, yung kung saan nakatutok siya, dapat mas mataas kaysa 12. So, yung 20, pwede na. Ngayon, yung probe niya, merong black tsaka red. Ideally, kung tama yung pagkakalagay nyo, ito yung negative, yung black, positive yung red. Ngayon, kung nagkabaliktad yung lagay nyo sa battery, okay lang yon. Maglalagay lang siya ng negative. Ibig sabihin, baliktad. No? So, subukan natin. So, 12.68.
12.7. 12.7. 12.67. 12.7. 12.7. 12.69. So, ito yung mangyayari pagka baliktad, oh. Kung nakikita nyo. Yan. Kikita nyo, mayroong negative. Ibig sabihin, baliktad lang yung pagkalagay nyo ng probe. Walang problema yan. Alright. 12.67. So, dahil paiba-iba yung voltage nila, konting differential lang naman, mas maganda na i-balance muna natin. No? So, okay, ayusin ko lang. I-wiring ko lang para maging balance na. Hindi ko pa naman ikakabit ito ngayon kasi sobrang init sa labas. Baka bukas ng umaga na. So, sa pagbabalance, kahit siguro ilang oras, okay na. Since bukas ko pa naman to maikakabit, so baka gawin ko ng overnight. Okay lang naman yun kasi nakaparallel. So, ibig sabihin, ideally, pag nakaparallel, yung voltage nyo magiging pareho. Kasi, kunyari, ngayon, ilagay natin to. Kunyari lang na meron dito mga 12 volts lang, 12.5, 12.7, merong 11.5, kunyari lang. Ilagay natin to ngayon sa ating WSP at naka-series yung ating WSP. Ibig sabihin, pag nag-charge tayo, yung mga 12.7, 12.5, yun yung mauunang full charge. Tapos yung iba, hindi pa. So, posible na yung iba na maunang full charge, yung iba hindi. Pero nakikita mo sa WSP mo ay full charge na. So, para mas maganda na balance sila, pare-pareho sila yung voltage, para sabay sila yung full charge, sabay rin sila ma-drain kasi naka-series naman tayo eh. Okay, sige. Wiring muna ako. So, ayan. Tapos ko na ma-wiring. So, ang ginawa ko lang, pinagsama ko lang lahat ng positive. Tsaka pinagsama ko lang lahat ng negative. So, ideally, dapat pareho na sila lahat ng voltage, no? Pero bigyan natin ng ilang oras to. Pero sabi ko nga, at hindi ko na to magagawa ngayon. Hindi ko na ma-install ngayon kasi sobrang init naman sa labas. Baka i-overnight ko na lang kasi bukas natin ng umaga pag hindi pa masyadong mainit saka natin install. So subukan natin, test natin ulit yung voltage. Ideally dapat pareho yan kasi nakaparallel, pero subukan na natin. So yung tester natin nasa DC pa din, lagay ko lang sa 20 volts kasi alam ko naman na 12 volts itong ating battery. So bukan. So yan, 12.7. 12.7. 12.7. Oh. 12.7. 12.7. 12.7. Ayan. Pare-pareho sila ng voltage. Pero sabi ko nga, bigyan natin time na mag-balance talaga, no? Para mag-settle down talaga na yung ganyang voltage. At bukas, install na rin natin yan sa ating WSP. Good morning. Ito na nga, papalitan na natin yung ating battery. So, tinanggal ko muna yung upuan. At meron lang akong ginawa dito para mas madali lang yung eto. Pinaglalagyan ko ng tape kasi lalagyan natin ng number yan, no? Para mas madali nating ibalik mamaya kasi yung mga cable na to, yung mga wirings, hindi magkakapareho yung kulay. Ito, orange at green. Dito, orange at black. So, para mas madali, no? Para mas madali mamaya, yan, lagyan na lang natin ng mga tape, lagyan natin ng number para hindi na tayo mahirapan pag nagbalik. Ngayon kung ayaw yung
gawin yan, okay naman. So pag nagbalik kayo, isa-isa, tapos trial and error, paandarin nyo yun dito yung ilaw. Kunyari, yung signal lights muna. So isa-isahin mo. So para hindi na natin gawin yan, tanggalin na natin yung top box muna, no? Most of the time, number 10 lang yan dyan kailangan nyo, yung ganito. No? Number 10. Sa akin kasi nagpalit ako ng bolt, so medyo madami. At saka sa inyo, grab bar yung nandito. So yan, tanggal na natin yung ating top box or sa inyo grab bar. Ngayon, yung kailangan na lang natin tanggalin is meron tong dalawang screw. Isa dito, bandang likod, dito, malapit sa signal light. Tsaka dito sa kabila, tigi-isa. Tapos tanggalin lang natin yung mga bolts dito sa sahig. Yung kailangan nyo lang is again, screwdriver at saka yung number 10. Okay? Yan, number 10. Okay, tanggalin na natin. Yung charging port pala, tanggalin muna natin. Kasi sasama yan dito pag tinanggal natin. Kaya tanggalin na natin yan ngayon. Ito siya. Tanggalin natin yan. Tanggalin natin yan. Yun. Okay. Ayun, tagal ng charging port. Patay na to. Ay, pa-charge pa pala. Pinatay ko na, tinanggal ko na yung charger dito sa loob, pero hindi ko lang natanggal dito. Pero ayan. So, yun na nga, yung pinaka-flooring nito, wala na yung bolt. Para madali na lang tanggalin. Tapos, tanggalan na natin yung bolt dito. Para tanggalin yung side panel, tulak mo muna paharap, ha? Yan. Yan, madali lang tanggalin yan. Tapos, meron pa palang bolt dito. Gilid. Ito. Kabilaan. Oh. Palitan ko na pala ng screw. Sa inyo, bolt pa yan dyan. Sa akin kasi, napalitan ko ng screw. Tanggalin muna natin yung mga wire pala. Apat lang naman to. Yun. Yun. Tanggal na. Dali lang. Yung sa akin pala, buo yun. Kasi kung nakita nyo yung mga previous ko na post, alam nyo naman ang basag-basag na talaga yan. Kaya naka-epoxy yan. Nahingal na tayo. Yan. Ito na lang. 2 bar. Goods na. So yung sa akin, yung battery ko, may ganito. Kasi open yan dito sa gilid, di ba? So, pag nagwa-washing, nababasa. Pagkatapos, minsan, pinapasok pa ng daga. Kaya, may ganito. So, patayin yung breaker. Tanggalin natin yung negative. Para mas madali, pwede naman mag-screwdriver. Pero, para mas madali, meron akong number 8 na ganito. Ito na gamitin natin.
So, dito yung negative. Ito na yung tanggalin natin. Yun, tanggal na yung isa. Check muna natin kung kapareho ng size doon. Ayan, so ito pala yung battery natin kahapon. Hindi ko pa natatanggal sa hindi ko pa natatanggal yung wiring. So, by now, ano na yan, for sure balance na yan. At nakalimutan rin natin kahapon kumuha ng timbang. So, gawin natin yan ngayon. So, ito yung ating WSP na battery. Ayan. 10 kilograms. Ayan. 0. Lagay natin ulit. 10 kilograms. So, dahil meron tayong 6 na ganito, ibig sabihin, nasa 60 kilograms battery pa lang yung ating WSP. Yan, 10 kilo. Ngayon, tingnan naman natin yung bago. Magtanggal tayo ng isa. So, ito yung WSP 35AH. Yung binili natin 38. Tingnan natin kung singbigat. 9.35. Mas magaan pa siya ng konti, no? Ulit. Okay, 9.35. Kahit hindi na natin sukatin, no? Compare na lang. Pareho, halos pareho naman. Kapal. Halos pareho din. Pati yung height. Halos pareho naman ang height. So, for sure, kakasya yan doon. Ngayon, pinagkaiba lang is wala itong hawakan. Ito meron. So, okay. Tanggalin na natin lahat. Tapos, balikan natin itong bago. Yun nga pala, bago nyo tanggalin, picture nyo muna, no? Alam ko kasi ito, basta tandaan ko lang, nandito yung negative. Tapos, balibaliktad na to kasi nakasiris na to lahat. So, yung negative dito, positive yan dito, i-connect mo siya sa negative. Tapos yung positive niya, kukonek mo naman dito. Ganun lang yun dire-diretso lang. So, baliktaran itong mga battery. No? So, picture nyo na lang para mas madali para sa inyo. Baka magtaka kayo, may mga ibang wire dito. Ito, mga pinagkagawa ko yan dati. Kumuha kasi ako dito diretso ng 12 volts papunta doon sa mga pinagtatanggal natin na accessories. So, ito na yung pinaka main mo na positive. Yan, positive din yan. So, ito na yung pinaka main. Yung negative natin, nandito. Nandito yung negative. No? So, dito yung negative, dito yung positive. Mukhang dahil walang hawakan yung isa, balang araw, pag nagtanggal pala tayo nun, mahihirapan tayo. Yun. Tanggal na. Linisan muna natin to. Medyo madumi. Pero yun na nga. Dahil walang hawakan yung bago nating battery, balang araw, pag tanggalin natin, mahirap. Pag-isipan muna natin kung paano natin ilalagay yun.
Medyo kinakalawang na pala to eh. Oh, ayan. Kinalawang na. Medyo may tama rin dito. Okay. At meron tayong natirang spray paint dati. Nung nagpipinta-pinta pa tayo. Problema, kulay red. Pero, okay lang. Sa loob naman to eh. Hindi naman kita. Buti na yung, kalawang na kasi. At least, kahit pa paano. May konting protection na. So, subok lang kung gumagana pa tong paint na to. Sana. Habang inaantay natin na matuyo yung paint at medyo basa pa din, pinag side stand ko muna para matamaan siya ng init. Sabi ko, gagawa natin ng paraan kung paano maging madali sa atin na tanggalin to balang araw, kasi wala siyang hawakan yung battery, wala siyang hawakan gaya nung sa ating sa WSP. So nag-isip ako at naalala ko, meron akong ganito. Alam mo yun, pag bumibili kayo ng mga appliances gaya ng TV for example, yung box may ganito, yung parang makapal siya. So iniisip una tali, kaso makapal yung tali eh, walang space in between yan eh. Pero ito, pwede siya kasi manipis lang, baka sakaling magkasya pa rin doon. So lang ako, gagawa ako ng ilang strips dito para madaling tanggalin yung battery balang araw. So medyo tuyo na yung paint. So kita nyo naman may mga tama, kaya naisip ko siguro maglagay ng styro dito sa baba. Parang at least kahit pa paano konting shock absorber lang. Kasi mukhang natatamaan siya eh. Minsan di mo talaga maiwasan, malubak ka, matamaan yung compartment sa baba. Medyo mababa kasi ito. Kaya yung battery natin plastic lang naman. Natatamaan. So para safe, maglagay lang tayo ng isang layer ng styro. Yung styro na kasama sa battery kasi medyo manipis naman. So sana okay pa rin na hindi siya masyadong tumaas dito at maisasara pa rin natin, malalagay pa rin natin lahat ng mga cover. So ito, subukan natin. Pinutol ko na. So, next natin gawin, lagyan natin ng battery. Okay. So, una natin lagay dito sa dulo. Tapos, since nandito yung ating positive, no? Naka-permanent na kasi yan dito. So, dapat yung battery na ilalagay natin dito, yung positive is nandito, no? Sige, unahin natin 'to. Tapos kanina, naalala nyo, gumawa tayo na ganito. Yan, dito natin ilagay sa harap para madali tanggalin. So, negative at positive. Pero, lagyan natin na ganito. Yan. Walang araw, daling tanggalin. Yan.
balang araw, pwede na natin hilain lang to. Yan. Sakto. At yun, medyo sana. So, hindi pala natin na-test kanina kung ano yung voltage niya. So, subukan natin ngayon. So, set natin sa 20 kasi alam natin na 12 volts lamang ang ating battery. So, blue, negative dito sa battery. Red, positive syempre. So, 12.67, 12.68. 12.68 12.68 12.68 12.68 12.68. So ayan, pare-parehos lang ng charge. Ganda yan. So ngayon, ito yung pinaka-main natin na positive. Ito yung pinaka-main natin na negative. So, i-series lang natin. So, parang nakaganito lang, no? Yan. Tapos dito, tapos dyan, dito. Yan. Hanggang dito. So, pag in-add mo yan, 12, 12, 12, 12, 12, 12, dahil naka-series connection tayo, magiging 72 volts siya, no? Pag series, nag-add ng voltage. Dito naman, color-coded din siya. Yung black natin, syempre, laging negative. Yung orange mo, positive. So, para okay na. Sundin na natin lang. So, kung meron kayong ganito, number 8, mas madali. Oh, sadyang mabilis lang trabaho pag ito yung gamit kaysa mag-screwdriver. Ayaw ko pa ng screwdriver kasi baka ma-loose thread mo pa yun. So ito, safe, better. Baka magtataka kayo kung ano to. Brake sensor po ito dito sa side stand. Ayan, tinanggal ko siya. Ito. No? Yan. Tinanggal ko yan kasi minsan nagkakaproblema pa yan eh. Yan. So, yes na. Kailangan na lang natin ilagay is yung main na positive ito. Tsaka yung negative. So, lagay natin. Nakapatay naman yung ating breaker, no? Okay. Very good. So, lagay na lang natin yung dito sa gitna. Okay. Dahil nilagyan natin ng styro dun sa baba, so umangat to ng konti, hindi na natin maibabalik to. Kung ako tatanungin, okay lang naman na wag nang ibalik kasi meron namang bar pa dito eh para ma-prevent na gumalaw-galaw yung mga battery, no? At pero subukan natin, gawa natin ng paraan. Try lang natin dito. At hindi ko na maibalik yung bolt niya dito dati kasi maiksi lang yon. So meron akong isang mahaba yung kanina pero iba yung sukat, pero meron naman akong nut. So bukan na lang natin.
Hindi kailangan na mahigpit. Sakto lang kasi plastic to eh. At least, no, makakatulong lang na huwag gumalaw. So, balik na natin to. Ngayon, pag nilagay ko to, ganyan. Mahirap, di ba? So, baka ganyan na siya. Importante, bago nyo ilagay to, siguraduhin nyo lang lahat ng wire na to. Na apat to. Na nahawakan nyo ha. Kasi dati nakalimutan ko yung isa eh. So baklas ulit. So wag yung kalimutan yan. Siguro sa akin lang kasi yung akin buo kasi. Pero sa inyo siguro nakahati to. So kabilaan yung gawa nyo, okay lang. Pero ayan, reminder lang na huwag kalimutan. So kanina, dahil naglagay na tayo ng number, so mas madali na nating ibalik, no? So 3 tsaka 3. Ayan yung lock niya dito. So 4. So 4. Siyempre ito, malamang yung 1. Okay, at saka 2. Yun. Yan. Bukan na natin muna. Okay. Mandar. Oh, ngayon, naka 76 volts siya, no? So, hindi siya full charge. Full charge natin mamaya yan. Pero, yan, mandar na. Oh, number 3 pala. Number 1, 36. Number 2, 45. Number 3, 57. At parang naramdaman ko na medyo lumakas siya para dati. So yan, nakakabit na natin. Kalimutan ko pala i-video. Yung wire inipit na lang natin dito. So balik na natin yung upuan. Hindi ko muna i-screw yung upuan kasi may ipapa-welding pa ako mamaya. So, may lakad kami ngayon. So, ito na muna. So, let. Hindi lang kita. Pero, 72 volts, 76. Spark. Okay. Throttle. Wala ko kita. Hirap mag-video na mo isa. Yan, makikita niyo man. Sa video parang hindi umiikot pero umiikot yan. Yan. Okay.
hanggang dito na muna. I-charge natin yan at saka mag-ride tayo.